Hey Siri, set alarm 3 minutes. It's turned on. Ayan, okay. Sensya na, kita ba? Poise-poise pa ako, galing akong palengke. Pero, syempre, marami pa tayong gagawin. Pero grabe, no? May commitment kasi ako sa inyo eh. Okay. So, kwento tayo ngayon. Kwento. So, teka lang. Okay. So, kung first time ka dito sa TikTok, meron akong nakapin na intro video para magka-idea ka. Ano ba tong page na to? Ano ba tong mga pinagsasabi ko dito? Ganun. Kung sa YouTube naman, sa channel pa lang, Tongue and the Mood, meron ka agad doon na nakapin din yung intro video. Panoorin mo na lang para magka-idea ka. So basically, it's just kwento-kwento ng mga ng chapters ng buhay ko, then binabalikan natin na maybe meron ka mapulot doon na diskarte, mali, hindi na gagawin, aayusin, itatama, success story, success techniques and everything. Okay, so hindi ko na patatagalin yung pagbabalik-balik na yan ng mga nakaraan. Panuorin nyo na lang. So tingin ko ito ay number 10. Okay, so this is video number 10. So sa previous video, pinag-usapan natin doon, tinuro ko ano yung mga paano magsalita, di ba? Pero kung babalikan pa natin yung before pa noon, di ba, nakwento ko sa inyo, I got hired because of doon yung mga pinagagagawa ko. O panoorin nyo na lang yun, okay? So, eto tanong, okay? Pagpasok ko ngayon, nung OJT na ako, OJT muna ako noon eh, that was 2005. Um, Pasensya na, mahilig ako sa history. Ayan, sa pagpasok ko ng 2005 OJT, ang pinakatrabaho ko doon, syempre kung bago ka, nagfa-file pa lang ng mga papel-papel, ganyan, tapos ini-encode sa system, ganyan. Eventually, sorry, ako ba, napadigay ako. Lakas makadighay na ito eh. Okay, um, sorry, ang init talaga, tapos ang sarap ng malamig na inumin. Nagpa-file ako ng documents, nag-encode sa system, tapos may mga papeles ako na ginugupit, binubuksan, tapos eventually, siguro nagtitiwala na rin sa akin yung immediate superiors ko. Shout out, hindi ko alam kung nasa TikTok sila o nasa YouTube. Mr. Edwin Lirio, Miss Malu Ponzalan, Miss Yoli Ang, yan, mga love na love ko yung mga tao na yan kasi yan yung mga ano sa akin, mga naging ano ko, naging stepping stones. Okay. Anyway, ayun nga, pagkatapos noon, ng mga ganong mga tasks, mga basic na mga tasks, okay, ang pinaka ano kasi niya, next question, paano mo nagawa from OJT na hire ka? Okay. So, paano nangyari yun? Okay. Sa ibang tao, madali lang yun na nagagawa o nangyayari talaga sa kanila. Yung iba naman, after ng OJT, mag apply na sila sa kung gusto nilang company. Pero nagustuhan ko na kasi environment. Tapos nagustuhan ko na rin, nasa Makati eh. Yan, nagustuhan ko na rin yung experience. Nagustuhan ko na rin syempre yung camaraderie. So, anong ginawa ko? Paano ako na-absorb? Yan. So, una sa mga ginawa ko, ganito. Naging mausisa ako sa trabaho ng ibang tao. Yung katabi ko, yung mga nag-supervise sa akin, yan, bawa katabi ko si Miss Malu, yan, tinitingnan ko yung ginagawa niya. Tinatanong ko rin kung ano yung ginagawa niya. Inaalam ko ano ba yung mga yan. Tapos si Miss Yoli, Sir Edwin, yung mga yan, medyo naging curious ako, naging matanong. Okay. Ngayon, bukod sa pagiging matanong at pagiging curious, ano pa yung ginawa ko? Okay. Bibitinin ko na naman kayo. Sabi ko naman sa inyo, very quick lang yung mga kwentuhan na to. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana mayroong mga younger generations din na nakakapanood nito kasi meron kang mapupulot. Kasi naniniwala talaga ako, mas mas magiging madali sa'yo kung makakapakinig ka na kagad ng mga failures ng ibang tao at saka mga diskarte ng ibang tao para magiging mas madali na yung journey mo, di ba? Or lesser stress. Okay. So, susundutan ko next video. Okay, abangan nyo na lang. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone and bye-bye.